So nasa likod ko ngayon ang pinaka-luxurious bus na pwede mong sakyan papuntang Bicol as of March 2026. At sasakyan namin ito papunta ng Albay, Bicol Region! Woo! Sa vlog na ito, samahan niyo ko sa pinaka-luxurious bus na pwede mong sakyan papuntang Bicol this 2026. Ako nga pala si Maki Matik at samahan niyo ko sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Nilabas na nga ni Kagsawa Travel and Tours ang kanyang bagong bus from BJ Mercantile in partnership with Taco Bus Vietnam. Ito yung new fare class sa bus fleet ni Kagsawa for their route from Manila to Legazpi and Tabaco, Albay. And I was lucky enough na ma-invite sa unang biyahe nito papuntang Bicol. Thanks to Sir Marvy, also known as Navigator. Salamat sir! Kaya nandito ako ngayon sa terminal ni Kagsawa sa E. Rodriguez, Quezon City. At ang pamasahe para sa sleeper bus ni Kagsawa mula Manila papunta ng Tabaco or Legazpi City is 2,000 pesos. Then agad kaming dumiretso ng PITX para pick upin ang mga natitirang pasahero bago tumuloy sa biyahe. Dito kami sa PITX. Bili lang ako ng tank tip. Hello po. Kaya kasama natin sa bus. Like ko sa Hello po. Sama po kayo sa biyahe? Tama, yes. Sama natin sa biyahe mga pasahero. Kasi maiden trip to. Kaya na. Bus. Tara, ikat tayo ngayon dito sa bus. Solid! So ito yung naalat sa atin na seat, which is L9, lower seat 9. Yan. Tcharan! So ito yung magiging higaan natin for the next 12 hours. 12 hours or 12 or more hours. Let's go! Meron silang binibigay na sleepers kasi madudumihan yung mga seats. So kailangan natin magpalit na itong mga sleepers na binigay ni Kagsawa. And dito naman ilalagay yung mga sapatos natin. Tara, let's go! Dito sir, sa likod. Lagyan natin dito sa gilid para hindi nakaharang sa daan. And 5:51 PM at paalis na kami ng PITX. So para masabi ko na ito talaga yung pinaka-luxurious bus na pwede mong sakyan papuntang Bicol this 2026 is meron akong 4 na bus criteria. Ang kasama sa criteria na ito ay ang tech and looks, comfort, power, and value for money. Lahat ng yan ay matitignan natin hanggang matapos ang video na ito. Unahin natin ang tech and looks. So starting sa labas ng bus, very modern ang approach ng Taco Mobi Home. Headlight na naka-projector kaya talagang malakas ang buga ng ilaw. At taillight na very eye-catching sa gabi. Isa pang head-turner feature nito is yung blue LED light strips sa gilid na napakaliwanag sa gabi. Pagdating naman sa loob is very futuristic ang design language ni Taco. Talagang bumagay din yung upholstery colorway na napili ni Kagsawa sa color combinations sa interior. Sa individual beds naman is equipped ng bus pads, charging ports, control buttons ng mga ilaw, sabitan ng gamit, seatbelt, and window blinds na very pangmayaman ng vibes. And honorable mention yung CR na talagang helpful along the way dahil napakalamig sa loob nitong bus. Overall, for the tech and looks, para sa akin, this is a solid 4.5 out of 5. So bukod sa pag-review nitong bagong bus ni Kagsawa is may mga pupuntahan din kaming lugar bukas pagdating ng Albay at dito na papasok ang aking mga misyon. Meron akong 3 misyon na gusto kong magawa. Una is makita ko ng klaro at walang taklob ng ulap ang Mayon Volcano. Pangalawa, dapat makapag-uwi ako ng isang bagay mula sa isa sa mga pupuntahan namin. At pangatlo ay ang makapagpa-picture sa may-ari nitong bus company na matagal ko nang hinahangaan. At yun ang challenge na kailangan kong magawa hanggang matapos ang video na ito. Yun, time check, 8:52, dito na tayo sa... Anong lugar nga to pre? Chao. Chao, ngayon dito namin sa Chao. Sa OG meal stop ni Kagsawa ever since. Kain tayo dito sa Lutong Bahay, Kutuhan at Bulalohan. Barangay Lagalag, Chaong, Quezon. Bulalo, magsarap magsabaw ngayon. Kain muna kami dito.
Thank you, sir. Parang mainit. Ito, sir. Dinuguan. Magkano to, ate? 80 pesos. Thank you. Solid yung serving dito. So, may mga snacks din dito. Mga gusto nung dinuguan, kanin, sabaw. 105. Let's go, biyahe na. Time check. Time check. Pag-alis ng Chaong Meal Stop is diretso na ang biyahe nito papunta sa second meal stop which is sa Calawag, Quezon. At next naman nating titignan is yung power. Dito na mag-i-start yung mga daan na talagang susubok sa lakas ng power nitong sleeper bus ni Kagsawa. Talagang kaya din sumabay nitong bus with its 336 horsepower engine and manual transmission. Dagdag pa na highly skilled din si Kuya Alan at gamay na din niya kung hanggang saan lang yung power ng bus. Kaya talagang walang bitin at sakto lang lahat ng overtakes. Tercera yan, sir. Kaya, no? And to rate the power of this bus, for me is nasa 4 out of 5 ito. Habang nasa kalagitnaan ng Gumaka Bypass, dinapuan na ako ng antok at nagpa siyang bumalik na sa higaan ko. 3:54 AM at nakarating na kami sa Batot Eatery sa Libmanan, Camarines Sur. Yun, so time check. 3:56 na ng madaling araw. Ito na kami sa Libmanan. So grabe, simula Plaridel, Quezon hanggang makarating kanina sa Sipoko. Tulog ako nung mga panahon na yun. So just imagine yung mga lubak na dinaanan mga oras na yun. Talagang mahimbing yung tulog ko. So that shows na talagang komportable itong bagong pasikang sawa. Very good. Nice one yung suspension. Ang ganda ng pag-absorb ng bus sa mga lubak and all the things na nasa daan. And to rate yung comfort na dala nitong bus, I can confidently say na perfect 5 out of 5 ito. Tara, baba muna tayo and check natin kung anong meron dito sa Batot Eatery. Tara. Uy, kuya! Naglalakad ka lang, tapos pag talikod mo may touring. Sabi muna tayo, 25 pesos. Kopi ko blanca. Para kasi malapit na mag-umaga. Magkape muna. Tayo. Hello. Time check, 4:25 na ng umaga. Kaya sabihin natin yung mga bus. Pag-alis namin dito sa Batot Eatery is diretso na ang biyahe nito hanggang makarating ng Legazpi City. Alam nyo, nakakatuwa lang isipin na yung bus company na may bulkan sa logo niya, yung siyang magiging daan din pala upang makita ako. Yung isa sa pinaka gusto kong makita every time na napapadpad ako ng Bicol. And for the first time, finally, makikita ko na siya ng klaro. Tara, tingnan natin. Dahil dyan, na-accomplish ko na ang una kong misyon. May dalawa pang natitira na sana ay magawa ko. 7:20 AM at narating din namin ang endpoint ng biyahe para sa mga pasahero dito sa SM Legazpi. Overall is inabot ng 15 hours ang biyahe mula Manila papuntang Legazpi City. At dahil ito na yung endpoint ng biyahe, i-rate na natin ang value for money. Considering yung bus na ginamit, yung mga meal stops na hinihintuan, service ng mga drivers and employees, and most especially yung biyahe itself na talagang safe at maingat ng pagpapatakbo, para sa akin is 5 out of 5 ito. Time check, 7:31 ng umaga. Dito tayo sa Legazpi. And mula naman dito sa SM Legazpi is gagawin na namin yung photoshoot around Albay na talagang inaabangan naming mga bus enthusiasts, lalo na't kasama ang may-ari ng Kagsawa. So ang una naming hinintuan is the famous Legazpi Boulevard. Ito yung unang beses ko na makakapunta dito, kaya talagang sobrang saya ma-experience tumambay dito kahit panandalian lang.
Bus naman. Yun, time check 8:12. Dito tayo sa Legazpi. Ang next stop naman namin is a giant statue of Nuestra Señora de Salvacion. Dito nga ay talagang nagpakita ng sobrang klaro si Mayon. Kaya talagang solid lahat ng pictures ng mga kasama nating bus enthusiasts from PhilBest, PBF, and PBPA. At ang last photoshoot spot is sa Cagsawa Ruins. Yan. Tapos nakaliko yung bulong. Opya. Ay, ang ganda. May tayo ng bato rito. Ito yung mga bus enthusiasts. Ilang? Meron na ako. Dito nga, habang inaayos yung bus sa magandang pwesto is may lumapit sa amin na tindera ng pampasalubong na local delicacies dito sa Albay. Sir, mamaya bili kayo sa akin ng pili ng Apo, sir. sige po. Ito ang produkto dito sa Bicol. At sakto rin na patapos na ang agenda namin at wala pa akong may uuwing bagay. Kaya dito na ako bumili kay nanay ng may uuwi sa bahay. Magkano po yan na yung ano? Ito po. 150. Apat pa po. Ito, tayo na to. Pili bar, tatlo 150. Ano lang magbabayad? Vlogger ka na kaya. Opo. Mga ano lang po. Nantitrip lang. Okay po. Sikat kayo. Thank you ate. Na may pasalubong na tayo. So tapos na ang ating mission number 2. Pumasok kami sa entrance si Cagsawa Ruins para makita ng malapitan yung ruins. And talaga namang nakaka-amaze makita ito in person. Lalo na't nagpakita ng todo ang Mayon. Thank you po. Diyos mabalos. Tama ba yun? Ano ba meaning ng Diyos mabalos? Salamat. Diyos mabalos. At dito na din ako naglakas loob na magpa-picture kay Sir William. Sir, pwede magpa-picture sa'yo, sir? Picture daw sa Oo. Tara. Pa-picture ako. Pa-picture nga ako, G. Pa-picture ako kayo, sir. Tara, bilis. Maalis na tayo. Yo, thank you, sir. Thank you, sir. G, thank you very much. Thank you very much. This is ours. Yes! Thank you pare ha. Thank you po. And kumpleto at tapos na ang aking 3 misyon. After namin sa Cagsawa Ruins is nagpa-lunch muna si Sir William bago kami tuluyang bumalik ng SM Legazpi. Maraming salamat po and 12:04 PM kami nakabalik ng SM. Dito na din kami mag-iintay ng bus sa sasakyan namin pauwi na shoulder din ng Cagsawa Travel and Tours Incorporated. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Thank you very much, sir. Thank you very much po. Thank you din. So after lahat ng na-experience ko dito sa sleeper bus si Cagsawa, para sa akin, ito na ang pinaka-luxurious bus papuntang Bicol this 2026. O paano, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli mga ka-bus trip. Maraming salamat!